Nandito po tayo sa puguan ni Sir Ronnie at ito po ay nasa Orani, Bataan. Ngayon, bibisitahin natin kung gano'n lang ang produksyon ng pugo ni Sir Ronnie. Sir Ronnie, ilan po lahat ang alaga ninyong pugo dito? Nasa 10,000 po yung alaga namin ngayon. So, lahat po sila nangingitlog na? Lahat po sila nangingitlog na. Ano na po ang edad ng mga pugo nyo ngayon dito? Ngayon po, nasa 1 year na po sila. At magpapalit na po kami this coming month. Kaya, ayun, ano na sila. Bakit po kayo magpapalit ka agad? 1 year pa lang eh. Ilan po ba ang porsyento ng produksyon ng itlog ngayon? Mataas pa rin naman po yung production namin. Kaya lang, season po kasi, ang mga pugo po, talagang kinakalala sila pag ganitong bakasyon kung saan mahina na ang demand dahil sa wala ng klase. Kasi ang market po namin talaga dyan yung sa mga nagkukwek-kwek, sa mga school, sa mga estudyante. So sa panahong matumal na po yung market, kailangan na po nating magkal para hindi po tayo masyadong magkaroon ng oversupply. Nang sa ganun po, may time din pong may pahinga yung kulungan, may disinfect para sa susunod na season. Kasi ngayong tag-araw po, kailangan po natin ngayon tayo magpalit kasi mas maganda pong mag-brooding habang mainit kaysa pag tag-ulan kung saan malamig, mas mataas po yung chance ng mortality ng mga sisiw. Kumbaga, tinataon nyo sa panahon. Opo, so, pag ito, kinal na sila, ipapahinga nyo ng mga ilang araw? Pagkatapos po namin may disinfect ang mga kulungan namin, mga 2 to 3 weeks po, ibibilad po namin ng mga 1 linggo, and then 2 weeks, ibabalik namin dito para kumpunihin po kung ano po yung medyo may mga konting diferensya na may repair namin para ihanda po siya sa susunod na paglalagay ng pugo. So sa ngayon po, gano'n na po ang porsyento ng pangitlog nila? Nasa 87% po ang percentage ng itlog na nakukuha namin sa ngayon. Asa? Opo, kaya lang po, medyo mabagal po ang takbo ng itlog ng pugo ngayon sa merkado dahil sa wala na pong klase, walang pasok. Hindi po ba, halimbawa, ganyan, walang pasok. So, yung inyong production, pwede nyo naman dali sa mga restaurant, sa palengke, talipapa. Opo, ginagawa po namin yon. Kaso lang po, kailangan din namin talagang palitan na yung mga pugo para pagdating po ng kalakasan na sa June, sasabay po yung mga... So, maganda po yung strategy nyo. Hawak ko po ngayon yung itlog ng pugo. So, ito po ay medyo malaki na ito, no, kung tutuusin. Opo, malalaki siya, tsaka makakapal po yung balat niyan. Kung nakikita po natin, yung cloudy na ano na yan, isang ibig sabihin niya na makapal siya kasi yung calcium deposits na nasa shell, ayun, makikita niyo siya maputi. Kasi kapag pag clear po siya, ibig sabihin hindi siya kulay para ma-blue. Ibig sabihin po nun, manipis yung balat. Kaya mas malaki pa yung chance na mabasas siya. So, ibig sabihin pag ganito palang medyo malabo-labo, maputi-puti, yan yung calcium deposit. Mas patuloy na makapal. Po siya ng calcium. Kesa dito ba sa makintab? Ito, makintab. Pag makintab po kasi, medyo manipis lang po yung balat. Kesa rito? Okay. Ano po naman ang reaction or sabi nga response ng market ninyo, yung pinagdadalhan ninyo ng pugo nyo, nung magsimulang gumamit na po kayo ng technology? Opo. Mula't simula pa man, gumagamit na kami ng atobi sa sisiw pa lang. At napakaganda po nung effect nun. Kasi, unang-una, mababa yung mortality, konti nangamatay, plus yung nutrients. Kasi sa simula pa lang po ng kanilang paglaki, kailangan po natin ng siksik na nutrients, minerals, saka vitamins para yung pangingitlog po nila, katulad nito, 1 taon na mahigit, dire-diretso po yun. Kasi isang rason kung bakit minsan nasa 6 na buwan pa lang yung pugo.
mababa na yung production kasi hindi na kaya ng katawan nila supplyan yung kanilang pangingitlog. Kasi kung yung mineral na nasa katawan nila, after 6 months, medyo kukunti na rin po yan. So, hihina kapag hindi po tayo gumagamit ng Atobi. Kapag gumamit po tayo ng ganyan, yung pangangatawan nila, kung makikita niyo po siya, buo pa rin siya. Hindi sila nalulos siyang nakala mo yung payat na payat na. Yun po ang dahilan kung bakit hindi na mangingitlog yung mga pugo natin. Pero so far, kung makikita niyo sa kanila, wala sa kanila yung payat na payat or yung parang used up na. Kasi actually ang itsura nila parang mga bagong kuha lang no? Oo, kung titingnan mo. Oo. Tsaka yung mapapansin niyo po, yung mga muscles nila, yung mga katawan nila, buo pa rin. Hindi siya yung parang butot balat na. Mamuscle sila. Kasi usually ang kinakal, kala mo na parang mga paniki na sa payat. Payat. Kung makikita nyo, ito 1 year na mahigit ito, nung March pa kasi siya nag-1 taon. So makikita nyo, yung katawan nila talagang siksik pa. Actually nga, sabi ng kumpare ko, pipilian daw nila yan ng mga maliliit. Ay yung na para gawing kal, para maibenta na. Pero wala siyang nakitang maliliit, kaya hindi niya na muna kinunan. Tsaka, yung production namin, ganun pa rin naman, hindi sila nagbago. Kaya malaki yung naging kita dahil sa buong 1 taon, dire-diretso yung kanilang production. Kung halimbawa may gustong bumili pa rin yan kasi lalo pang pag-ibayuhin yung pangitlog niya, ibebenta mo ba? Ito pong... Kasi di-dispose mo na yun. Opo. Ito pong may kumukuha po sa amin ito ng bultuhan. Minsan po, ginagawa nila, binibenta po nila sa palengke bilang alagain pa rin. Kasi pwede pa rin naman po talaga silang mangitlog 87 yun. Opo. Pwede po pa silang mangitlog. Tulad niya parang libangan ng mga bata, laruan. O yung iba naman, ginagawa nilang experiment sa school para pag-aralan kung paano yung pag-aalaga ng pupo. On the traditional ba, gaano katagal lang nakakapag-itlog yan bago palitan? 6 months, 3 months? Actually, sa iba kasi, ang practice nila minsan, pinag-aaralan po nila yan base dun sa dami ng itlog na nakukuha nila. Kaya yung iba, may nagtatapos sila ng 8 months lang, 10 months, nagkakal na po sila. Kasi by that time, kukunti na po yung nagiging production nila. So, malulugi lang sila kung itutuloy pa nila. Kaya ang ginagawa nila, instead na magpatuloy, kinakal na po nila. Yung iba po, nasa 8 months lang o 10 months. Pero magbabase po pa rin tayo dun sa dami ng production nila. Actually, yung 87% is napakaganda pa. But tama yung logic nyo dahil walang pasok yan. So, yung market, yun ang problem. But the production, there is no problem. Matanong ko din nga pala, on the business side naman, yung profit margin, sa 10,000 to, no? Yes. Apo. Sa 10,000 na to, ano naman ang nakukuha niyong gross net dito? Ang competition po kasi, ang pinaka-net natin sa bawat 1,000 po na pugo is nasa 350 to 400 pesos on an average price natin. So, sa bawat 1,000, kung meron tayong mga 10,000, may 4,000 po tayo daily na income. Hindi naman. Yun sa conventional. Pero nung ginamitan nyo ng Atobi technology, kaya po niyang umabot ng 600 a day. oh, Kaya umabot po siya ng 6,000 ang pwede natin kitain. so nadagdagan ng 2,000 more or Opo. less pag merong Atobi Pag may technology. Atobi po. Pero napakaganda po talaga ng Atobi sa mga hayop kasi sa amin, pag yung mga sisiw pa lang sila, hinahalo na namin yun sa pagkain pa lang. So, unang-una, mabilis silang lumaki, tapos wala nagiging problema yung mga sakit na katulad ng coccidiosis, yung pagtatain ng puti, tsaka hindi po kami gumagamit dito ng mga antibiotics. Kasi po, importante po yun, katulad kami, ako, kumakain din kami ng itlog na galing sa amin. Minsan po kasi, ang nagiging hindi magandang epekto ng antibiotic sa mga alaga nating hayop, unang-una, yung pag sa layer, yung mga similya sa loob ng katawan nila na maliliit na parang itlog na magbubuo siya sana ng malaking itlog, matutunaw na po yun. So,
hindi po magandang, bilang responsible farmer po, kailangan natin isipin din yung taong kakain ng alaga natin. So, prevention pa rin ang pinakamagandang tawag na solusyon. Kasi, kapag may sakit na yung hayop, parang 50-50% pa rin yung chances na bago mo siya magamot, medyo wala na yung production nyo. So sa amin, bago pa dumating sa ganong senaryo, piniprevent na namin sa pagpapaganda ng kanilang kalusugan sa paggamit ng Atobi. Pero may babalita ako sa inyo maganda. Kasi yan yung naging issue, antibiotic, ano. Pero ngayon, sa totoo, we have made a lot of, doon sa research and development, center, yung antibiotic, dahil yun na nga, everybody is conscious about that. So, tinignan namin kung ano nagagawa ng technology. Actually, naaalis pala ng technology yung mga residues na antibiotics. So, Napansin natin na, Sir Ronnie, walang masyadong amoy, no? Walang gano'n. actually, napansin ko, wala. Oo. Tsaka yun lang, pailan-ilan lang. Pero talagang wala amoy. Kung tutusin, itong pinakamabaho dapat na dumi, no? Ano kayo, ad-lib itong bang ginagawa niyo? Ad-libitin po ang pagpapakain namin. Nakaka-menos ba kayo? Kasi sabi nila magastos kapag nagpapakain ng pigs, wala rin kinikita. Totoo ba yun? Sa pagpapakain po ng pigs, kailangan po talaga ng mga alaga natin na kumain ng pigs. Kasi wala naman po talagang hayop na itlog na lang ng itlog, hindi na kumakain, hindi na gumagalaw. So, kailangan po nila yan. So, kaya kailangan po natin supplyan ng masusustansyang pagkain yung alaga natin. Kasi, imagine mo kung gaano karami ng initlog niyan sa buong isang taon. Kung hindi po maganda ang kinakain ng alaga natin, baka yung katawan nila ngayon nagkalasog-lasog na. Kung mapapansin nyo, sa mga pugo namin, makikita niyo yung buto nila, walang brittleness. Kasi makikita niyan. Kapag tinignan niyo po yung mga paa nila, buo pa rin po yung kasi may makikita kayo sa mga paa. Kapag matatanda na po ang pugo, hindi na po ganyan yung paa, parang clear na po siya, halos makita na po yung, parang marurupok na po yung kanilang mga paa. Wala na amoy. Kasi yung iba, dati, nung pumunta ako dun sa kaibigan ko na matagal na nagpupugo, yung mga dumi nila, may mga langaw. Talagang nakadapo yung mga langaw sa dumi. Pero yan, kahit makita nyo, kahit isang ng langaw, hindi dinadapuan yung dumi. Sa feeds na dapo. Opo. Sa feeds po yung nila. Pero mangilan nyo lang po. Kasi ngayon po, yung mga farm na sa tabi namin, pag nag-harvest sila ng mga manok, sa amin po punta yung langaw nila. Pero dito, basically, dahil yung meron kaming proper disposal ng waste nila, hindi po nila lang yung